beloved Boss Mike Cervera. Nakita niyo yan mga kababayan, dami no? Marami ba? Pakisagot naman. Eto, panoorin nyo. Nakita niyo yung ganyang karami, mga kababayan ko? Dami no? Sabi po sa mga nagsabing aabot daw po ng 30 million. 30 mil po, 30 mil. Yan po, ganyang karami. 30 mil, mahaba ho yan eh. Oo, napakahaba, no? Isipin nyo ho, 30 mil. Isipin nyo rin ho, ganyang karami yung pinapatay ni Digunyo. Nai-imagine nyo ba yung naiisip ko? Ganyang karami ang pinapatay ni Digunyo. Napakawalang niya talaga, no, mga kababayan, ano? Isipin nyo, yung sasabihin ko. Tama po ba? Naiisip ba ng mga taga-suporta ni Digong kung gaano karami yung pinapatay niya noon? Matindi mga kababayan. Tuwan-tuwa sila dahil nagkaroon ng tao. Pero bakit? Nagawa nyo ba yan dito sa Luzon? Gawin nyo yan dahil mga kababayan, taga doon sila. Sa Davao. Sa Davao po yan, hindi yan dito sa Maynila. Dito sa Maynila, nung na magagawa nila. Ang pinakamarami nilang naging mga naging relihista, mga 2,000. Kita nyo mga kababayan? 2,000! Ngayon, ito, huwag yan ang tignan ninyo. Siyempre, mga taga Davao yan. Normal lang yan, taga sa kanila yan eh. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos gawan nyo ng kalokohan. Gawan nyo ng kalokohan. Ay, nako mga kababayan, yung dami na yan. Baka maging libo-libong doble. Milyon. Tandaan nyo mga kababayan, nag-EDSA 3 na. EDSA 3. Alam nyo yung dumalo? Alam nyo? 3 milyon mahigit. Sino nakarating ng EDSA 3? Ang tao, 3 milyon mahigit. Hindi ganyan kokonti yan. Yaan mga kababayan, tinatayang 30,000 tao. Ganyan ho, karami ang pinapatay ni Digunyo. Sabi, malupit. Di ba? So yun na lang tignan nyo. Parang pinapakita na sa atin, ganito karami ang pinapatay ni Digunyo nung panahon na siya'y presidente. Di ba? Di ba? Yan yun. Sige. Ito na mga kababayan. Ito masasabi ko naman mga kababayan sa mga bago natin puntahan si Bato. Pansinin din natin ang opinion. 30K daw yan. Tama, ganyan din ang pinatay. Oo nga, mahuhuli ba tayo sa balita? Sa lahat ng kaganapan, nandiyan dyan. Yung ating pink palaka. Magsa-10,000 na tayo mga kababayan. Hindi ko napapansin, hindi pa tayo nakakapag-like, Wala pa siya kalahati, Mag-like na kayo! Mag-like na kayo! Eto na mga kababayan. Father, pasok! Na si Duterte. Eto na. Sa mga nagsasabi daw na di Duterte walang kasalanan, pakinggan nyo si Father. Father, pasok! Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Correct. Pati nga si Trump inuusig dito Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya Kita nyo? Ni 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Kita nyo, 30 mil nga pinatay niya So kung i-imagine natin kung gaano karami yung 30 mil, ganito. Yan. Yan po. Ganyan ho karami ang 30 mil mga kababayan. Ganyan din ho karami yung pinapatay ni Digong. 30 mil. Diba? 30 mil ho yung pinapatay. Sabi ho ni Father. Ganyan ho, imagine nyo na.
na ganyang karami yung pinapatay ni Digong. Oh, pasok, Father. Paano siya inabuso? 30 mil nga ang pinatay niya eh. Kita nyo? 30 mil nga pinatay niya eh. Paano inabuso si Digong, Aber? Kayo nga ang mga twiran, hindi naman nila pinangangatwiranan mga kababayan. Hindi naman natin naririnig sa kanila na pangatwiranan yung ibinibintang at sinasabi kay Digong na 30 mil yung pinatay niya. Oh, mga kababayan, kailan po ba nila itinuligsayat at sagutin? Hindi po nila sinasagot yan hanggang ngayon. Hanggang sa ngayon, nakulong na't lat-lat si Digong. Wala pa hong kasagutan na nanggaling sa kampo ni Digong na yung 30 mil, mga kababayan, na pinapatay nila, hindi nila ginawa. Bagkos, mga kababayan, inamin pa. Inamin pa nga na pinatay talaga nila. Oh, di ba? Pasok! 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Homicide pa. Paano nang abuso yon? Oo nga. Hindi abuso yon. Hindi abuso yun. Kung ano man yung nangyari kay Digong, ako nalulungkot man ako dahil matanda na, o nandun na ako. Pero tignan din natin yung isang parte, mga kababayan, na si Digong ay merong kasalanan. At tandaan ninyo, mas gugustuhin ko na magkaroon ng presidente at iduluhin na isang taong may takot sa Diyos kaysa minumura ang Diyos. Tama? Tama, mali, mga kababayan. Mas maganda na. Naalin, mga kababayan, nandun na ako, matanda na, kawawa naman. Nandun yung awa, tao lang. Pero tandaan ninyo, mga kababayan, mas maganda nang iduluhin yung taong may takot sa Diyos kaysa minumura ang Diyos. Tama, mali. Paki-press 1 kung tama. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, kung pangangatwiran lang, hindi mananalo yung mga yan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, pakita natin kung gaano kawalang ya talaga itong mga taga-suporta ni Digong. Parang mga nasasapian ng mga 10 demonyo. Tingnan ninyo. Pasok! Los secretos escondidos en la noche. Pinanggigilan yung nasa TV na. Ganyan sila katindi, mga kababayan, no? Para sinasapian talaga. Palabras de las brujas. Los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Parang mga kababayan no? Parang may mga tama na yung ulo. Di ba? Ganyan po ba ang umidolo? Ganyan po ba ang umidolo ng hindi naniniwala sa Diyos? Ay, naku, Diyos ko po. Mahabagin, Lord, patawarin mo. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ang galing no? Tingnan nyo no? Kung paano sapian ito. Palabras de las brujas. Los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Las palabras de las... Tingnan nyo, mga kababayan. Yan po ba, mga kababayan, ay merong epekto kay Pangulong Bongbong? Nag-aaksaya lang kayo ng panahon tulad ng ginawa nyo kahapon. Ano yung ginawa nila kahapon, boss? Kayo, nag-rally sila, nag-iiyak-iyak si Bongo, nagdadrama, sige si Bato naman, sige ng mura, nag-meltdown ng husto, kulang na lang atakihin at isugod. Saan? Sa PGH? O kaya sa San Lazaro? Kala ko aso. Di ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan. Our beloved Boss Mike,